OneXBet and Eva Alfie present Sports Betting. OneXBet is a wide line and high odds. OneXBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa OneXBet. Ilagay nyo po yung ating promo code, 1XBoyet, at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. Boyet Salabarria po. Sakto po itong ating YouTube channel para sa mga idols natin na mahilig po sa mga bagong moto news at moto updates. Ito po ang ating bibigay sa inyong feature. Yan po ang pinakabago at latest model from KTM Motorcycle. At ito na nga po ang ating entry level na sports naked bike. Yan po ang Duke 390 ay meron ng bagong model mga idols. Alamin po natin ang lahat po ng kanyang specs and features natin po talagang magugustuhan mga idol. Pagdating po sa kanyang bodywork, syempre mas naging aggressive pa lalo ang ating looks para dito sa ating new 2024 model na to. At napaka-impressive nung kanyang bagong side panels, para siyang shark-like edges, napakaganda. At yung ating visible air intakes, mas bumagay pa ang pagiging aggressive nito. At di lang yan mga idols, meron tong bago din na new metal fuel tank. Aba, mas magandang tignan at yung kanyang mga color-injected plastic, mas bumagay pa lalo. Yung ating external LED lights, yan po yung ating pinaka-headlight. Aba, mas naging kumpleto yung ating bagong model na to. Ang engine po ng ating Duke 390 2024 model, mas pinalakas po at syempre pa, mas pinalaki po ang displacement. Plus, alamin po ninyo ang kanyang maximum power at kanyang max torque. At sa bagong modelo mga idols, 398.7cc na ang kanyang displacement from old model na 373cc. 6-speed transmission at may bagong Euro 5.2 compliant na to. Max power 33 kilowatts at 44.2 HP na po ngayon siya. May additional tayong 1.3 HP para sa ating bagong model na to. Pagdating naman sa kanyang max torque mga idol, mas lumakas na rin. 39.0 Nm na at meron tayong additional na 2 Nm. Dahil sa old model ay 37 Nm lang ang ating max torque dyan. And mga idols, ito naman, yung ating pong seat height, mas pinababa pa dito sa ating bagong model. 2024, mas mababa po ng 10 mm ang ating bagong seat height. At ngayon nga mga idols, ang ating bagong seat height, 820 mm na. From the old model na 830 mm. At dahil dyan, mas convenient para sa ating mga Filipino riders yan. Siyempre pa, mas maganda yan. Mas accessible sa ating mga riders. At syempre, kung meron tayong passenger o OBR, mas panalo yan mga idol. Isa pa dito mga idols, yung ating pong frame. Yan po ay meron ng aluminum subframe. So mas bago po ang ating frame na nilagay nila dito. Mas matibay, mas maganda yung ating handling pagdating po sa ating mga cornering. At yan po kagandahan sa KTM. In-improve nila yung ating frame na yan. Plus, ito pa. Meron tayong bagong mga features dito mga idol. Mas marami po tayong magandang features, electronics dito sa ating bagong KTM Duke 390 at sigurado magugustuhan nyo yan. At ngayong 2024, 5-inch TFT panel na po tayo. Meron din tayong mga bagong electronics ganitong traction control system, cornering ABS at launch control. Plus meron tayong riding modes, street yung ating standard mode, rain yung ating wet condition mode at track para naman sa ating launch control. Pwede na natin siyang i-activate. Mga idols, itong ating bagong TFT panel na yan ay siyempre meron tayong phone connect at meron na tayong Bluetooth connection. Plus meron din tayong ride-by-wire at multimedia control. And para naman sa bagong looks ng ating new model na to, meron tayong bagong headlight design. Again, full LED po lahat ng ilaw natin dito. At yung kanyang daytime running light, aba, mas aggressive ang datingan. Of course, meron din itong AHO or automatic headlight on. So itong ating bagong ilaw, LED, ang headlight natin, tail light at mga signal lights mga idol. Plus, pagdating naman po sa ating chassis, itong ating suspension sa harapan, new adjustable po ito. Well, para sa ating front suspension, again, mas maganda ang ating magiging handling para dito. Same pa rin yung ating ginamit ng suspension brand, yan po ang WP Apex.
At yung ating front suspension, 43mm ang sukat. At yan po ay pwede nyo i-adjust via compression and rebound. Meron din itong 150mm na wheel travel. Pagdating naman sa ating rear suspension mga idol, yan po ay bagong style din. Hindi na siya nakasentrer. Horizontal na yung style niya. At yan din po ay same brand, WP Apex, 150mm travel at 60mm stroke. Plus meron siyang 5 clicks at pre-adjustable din itong ating rear suspension na yan. At dahil horizontal na yung ating rear suspension, na bago din po ang ating aluminum swing arm, bagong curved cast naman ito. Yan po ang kagandahan dito sa ating KTM Duke 390 2024 model. Aba, bago lahat po ang kanyang mga specs and features. Again, isa pa dito yung ating new wheels. Mas magandang tignan, mas sporty, 5-spoke po ito at very lightweight din. At bago din po ang ginamit na brand nating tires. Michelin na po ngayon. Ang sukat 110/70 at 150/60/17 para sa ating harap at likod na gulong. So mga idol, masasabi natin talagang pinulpak na ng KTM itong ating bagong Duke 390. Yung ating bagong design din ng ating front brake. Kita naman po ninyo, mas lighter yan. Meron tong 4-piston radial fixed caliper with ABS at 240mm naman ang sukat sa likuran with 2-piston caliper. Pareho po silang may ABS at dito po meron tayong cornering ABS. Ang total weight natin dito ay mas bumigat po ang ating Duke 390, 165 kg from old weight na 149 kg. Dalawang kulay pagpipilian natin, meron tayong blue at orange. Aba, napaka-astig ng mga kulay na to. Siyempre, pag orange yung pinili nyo dyan, mas takaw pansin sa kalsada yan. Full orange, ang ganda. Saka very bright yung color niya. At ito namang blue, ay astig din naman talaga. So mga idol, yan po ang ating pinakabagong model from KTM. Sana naman po, KTM Philippines ay dalhin nyo ito ng maaga sa Pilipinas para naman po matry natin at masubukan natin kung gaano po kalakas itong ating bagong engine displacement na 400cc na po ang ating KTM Duke 390. Napakastig at napakaganda nito. Asahan nyo po mga idol, nagagawa tayo ng comparison yan sa mga parehong entry level na 400cc sports naked bike na meron tayo sa Pilipinas. Again, mag-leave kayo ng comment kung ano yung gusto nyong i-compare natin. Pwedeng 450NK yung bagong labas. Pwede rin sa ating Kawasaki Z400 or yung ating Honda CB500F. Again mga idol, mag-comment po kayo. Mas maraming comment kung anong gusto nyong i-compare natin. Yun po ang una nating gagawin. Kaya ciao mga idols!